Dala lang siguro ng ano din, pagka naive pa. I don't know what I don't know back then. Looking back, dapat nagtanong ako sa may mas mga alam. Ano pa ba yung options versus resigning ka? Minsan, pagod ka nga, minsan dami mong trabaho, no? Pero, minsan maalala mo, teka, parang pinagdasal ko tong trabaho to. Di ba? Do you dread Mondays? Do you fantasize about quitting? Pagod ka ba kahit wala namang physical activity? In this episode, pag-usapan natin if you're unhappy about your job, what do you do about it? I know, marami na kayong experience, no? Pero may time ba sa careers nyo or sa jobs nyo na you felt unhappy? Paano nangyari yun? Kwento nyo naman sa akin. I think magkaiba kasi yung sitwasyon kapag ka nagsisimula ka pala versus pagka matagal ka na. Nag-iiba yung factors mo kung bakit ka nagre-resign. I think during the start of my career, first 5-7 years, when I'm still hanging on to the ideals na binubuo pa lang and then yung sense of self, ano ba yung mga principles ko. Yun, pagka may something na hindi pasok dun sa prinsipyo ko, dun sa ginagawa sa company, whether it's how they treat the employees, how they would communicate, and kung wala ba yung impact yung ginagawa, yun yung mga malaking bagay na aalis na ako, parang ayoko nito, parang ganun. That was a time na But ayaw I mo. value growth, tsaka parang I really want to try things and really push myself. And nung napansin ko na parang wala nang nangyayari, I feel like paulit-ulit na lang, nagets ko na yung routine and parang kailangan matutunan. That's when you felt unhappy na. Parang wala nang growth dito Kasi yun nga, based dun sa prinsipyo ko, I really value growth and excellence na pupush tayo. So early on, yun talaga yung vinalue mo, which is growth. Early on na. I want to emphasize on that. Yep. Yeah. What about you, Harry? Yun din subjective kasi yung pagiging unhappy. Maraming reasons, di ba? Hindi mo talaga gusto yung ginagawa mismo, di ba? Hindi ka masaya sa monetary reward, di ba? Baka hindi sapat sa pagod mo. Hindi ka okay sa katrabaho mo. Hindi ka okay sa boss mo. Di ba? Maraming ganun, maraming factors. Pero in general, may experience ako niyan. Hindi ko gusto yung trabaho ko. Pero kailangan ko ng trabaho. Early stage. Kasi that time, kailangan ko ng work. Tapos, alam mo yun yung mga time na nagninilay-nilay ako na ba't hindi ako nag-aaral ng maayos, hindi ako makapag-pursue ng IT. So, ibang industry yun. Tapos, shifting pa yung schedule. Meron ako mga steady lang na ginagawa sa buhay na gusto ko tuloy-tuloy lang, consistent, kahit boring, basta gusto ko. Ganun. Dahil shifting ka, hindi mo na, parang hindi ko gusto. Culture. Siguro dahil sa nature of work, may culture na hindi pumasok sa panlasa ko. Naging drunkard ako eh. Alam mo yun? Hindi ko sinisisi sila or yung pero malaking factor environment eh. Diba? Culture nga. Parang kung isipin mo ikaw as individual, kung nainom ka, ipasok ka sa isang grupo or, di ba, surrounding na environment na hindi naman nainom. Wala naman choice, hindi naman, di ba? Hindi man mawala, pero malalesen. At that time, haling tapat, nagiinom kami, nanggigitata ako sa init eh. Alam mo yung gano'n. So, na-enjoy ko that time, yes, pero nung tumagal na ako mismo sa company, isa yun sa mga pinagsisihan ko. Na grabe, na-waste namin. Na-waste mo na resources, di ba? Oras. So yun siguro, may na-experience ako ganyan because of hindi ko mismo gusto yung trabaho. Not an excuse, but kailangan ko ng work. Kaya ako nandun. So, ngayon, I assume na when you felt unhappy about your job, I assume nag-quit kayo, nag-resign kayo, naghanap kayo ng bago. For sure. Pero ngayon, looking back, ano yung mga naging realizations niyo? Like, what could you have done better? Dapat siguro humingi ako ng advice sa mga tao mas malayo na sa career nila. Ang dami kong blind spots. Knowing what I know now and looking back at parang ano ako before and how I approach job and how I approach work, masyado kong binigyan ng pressure yung work na dapat perfect ka for me as opposed to nag-compromise ako sa ibang bits na and sobrang sinolidify ko lang kung ano ba yung non-negotiables ko. Parang before kasi, tama ka, sabing may konti lang ako makitang culture, lalo na pagka parang hindi na ako nag-enjoy sa work ko. Parang yun justify ko na lang before. Hindi okay dito. Oo, so konting ganun lang. But for me naman pala, hindi naman pala yun yung non-negotiables ko. You get what I mean? So I think yun looking back,
dapat mas sinolidify ko muna yung non-negotiables ko. Dapat nagtanong din muna ako sa iba na, ay, ano ba yung mga pwedeng paths? Kasi tama ka parang for me before, resign lang yung options mo. Hindi ko alam na may pwede pa palang ibang options. So yun, I should... Parang you're making a statement pag nag-resign ako dito. Before, Ganun pa, ganun di ba, pa. no? Oo, and it's all about you eh. It's all about parang, ito yun, ito ako. Dala lang siguro ng ano din, pagka naive pa, I don't know what I don't know back then. Pero yun, looking back, dapat nagtanong ako sa may mas mga alam. Nagtanong ako ng, ano pa ba yung options versus resigning ka. Yun. Dumating kasi sa point sa akin, nag-resign ako dahil may hindi ako nagustuhan sa company. Tapos parang na-realize ko, parang gusto ko doon sa company na yun. Alam mo, ganun. Pero wala ka na. Wala na. Tapos parang hindi na ako makabalik. Sayang. Nagsisi. Ay, maganda pala doon. No? Anyway, learning ko doon siguro sa akin. Number 1, mag-apply ka doon sa trabaho na kahit pa paano alam mong magugustuhan mo or hindi mo man gusto, matitiis mo. Kasi, anong nangyari sa akin that time, nag-apply ako dahil gusto ko lang kumita. Gusto ko lang ng pera. Kailangan ko ng pera. Masama. Nakita ko to. Sabi ko, malaki to. Almost times to na sahod ko dati. Tapos, meron pa minsang hazard pay. May night differential. Palag ako dito. Parang, naku, hindi ako mag-uniform. Naku, ito na to. Ako na to. Alam mo yung ganun. Yeah. Ang problem kasi hindi ko gusto yung trabaho. Nung pagpasok mo, ay, ayoko pala, gano'n. Tutuusin, parang 2 months lang pwede na ako mag-resign. Kaso, tiniis ko. Diba? Kasi kailangan ko ng work. Gusto ko ng work. And at the same time, hindi ko nakikita na ba't ang weird ko naman mag-resign. Ganun. Diba? Yung nag-apply ka na rin lang, equality mo na. Diba? Tapos pag feeling ko, sinasabi nila, hindi, maselan ka sa trabaho. Hindi naman. May choice ka eh, mamili. Hindi ko sinasabi mamili mismo na saan ka papasok ako. Siyempre, at the end of the day, kung tatanggapin ka o hindi. Pero at the same time, targeted muna, di ba? Ngayon, kung talagang wala na, then sige, explore ka ng iba. Baka meron ka talaga ibang opportunity sa iba. Ang sinasabi ko lang, ang hirap pasukin ng bagay na hindi mo rin talaga gusto in the first place. Di ba? Sumunod, counter din doon, huwag ka rin naman matakot sumugal. Di ba? Na pwede ka naman, kung mag-prosper ka doon, then why not? Di ba? So, dapat you go into a company with a goal. Either you really like that job, or like, kundi, pumunta ako dito para ma-expose doon sa industry, matutunan yung work. Another realization, hindi mo gusto, pero sumasahod ka, minsan okay na rin eh. Sorry pero yun yung totoo. Pag nag-apply ako sa iba ng ganito, ito yung offer, tumingin ako eh. Ito yung gusto ko talagang work eh. Pagkita ko, halos hindi abot sa kalahati ng sahod. Sabi ko, hindi, okay na ako dito. Diba? So, minsan choice mo rin talaga. Opportunity cost, kumbaga. Oo. So, tapos tama ka doon. Yung natutunan ko doon, nagagamit ko rin naman yan eh. Yung ano man nabuo ko doon, yung soft skills doon. Walang tapon eh. Wala Soft skills. Ang natutunan ko lang din, matuto ka rin talaga magtiis. Diba? Gatasan mo, nandiyan ka na eh. Gatasan mo na lahat ng pwede mong matutunan, connection. Before we continue, short message lang from our sponsor, MMDC. If you're someone looking to pursue a career in tech, look no further than MMDC or Mapua Malayan Digital College. Guys, 7.5 hours lang a week yung classes nila. Very flexible. May classes from morning, afternoon, and night. So, sobrang applicable if you're a working professional. Plus, no exams, guys. So, MMDC focuses on projects, problems, and cases to help you prepare for the real world. So, ano pang hinihintay nyo? Check out their website at mmdc.mcl.edu.ph and check out their socials at Mapua Malayan Digital. Thank you, MMDC, for sponsoring this video. Siguro just to structure, the discussion, and kung, yun nga, kung may audience tayo or may viewers tayo na that they feel the same way, Number 1, you have to realize that your job is a temporary tool, not a life sentence. Parang nag-reflect talaga yung sinabi ni Harry kanina na minsan gusto mo lang kumita ng pera, And walang masama doon. So, pero hindi ka forever doon. Hindi kailangan maging forever doon. Naalala ko rin yung nabanggit ni Ope na life works in seasons, Ganda nun. So, walang masama if maghanap ka ng bagong opportunity. Pero, at the same time, kailangan mo ring ma-realize na kailangan mo magtiis,
na you have to compromise din, like you said. And hindi lahat dapat nakukuha mo sa work. Hindi mo dapat i-frame na gusto ko maligaya ako dito. Gusto ko ito rin yung nagpo-provide sa akin. Of course, that's ideal. That's in a perfect world. Sino bang ayaw mag-work in their dreams, di ba? But at the same time, hindi ka rin naman pinipigilan ng work mo in pursuing other stuff na gusto mo talaga. Next, master emotional detachment. Ito, mahalaga to, mahalaga to. Oo. Sobrang halaga niyan. Oo, kasi of course, unhappy ka sa job mo eh. Diba? Pwede kang maging unhappy sa job mo, pero Maging emotional. oo. Pero kailangan mo talagang maprotektahan yung peace mo. Yeah. No? Kailangan mo mag-detach sa kung anong ginagawa mo. Hindi ikaw or hindi ka dinedefine ng trabaho mo. Diba? Tama ka doon. Feeling ko pag na-master mo yung emotions mo sa workplace, siguro one step ahead ka na sa iba. Sobra. And pagka as early as kung how early you would master that, ang laki nung change. And feeling ko sobrang ibang perspective yung bibigay sa talaga. Kasi sabi na, you are who you vote. Sakto election season. Pero ako, hindi ako naniniwala doon. Same goes doon sa pagtatrabaho. Hindi minsan yun yung totoong di ba? Yung totoong personalidad nila sa trabaho. Di ba? So, careful ka. Lalo, di ba, may sasabihin doon na, hindi mo pagkakatiwalaan mo ako. Minsan hindi mo pagkakatiwalaan yun, men. Hindi talaga. Pero minsan naman, yun yung mga halos akala mo, ikakanta ka, pag nagkapit-pita na, yan pa yung magtatanggol sa'yo. May iba silang intention at may iba silang goal ba't sila nasa workplace na yun. At the end of the day, yun yung i-goal nila. Yun yung mag-strive sila for that achievement. And for nothing that personal. target. Nothing personal. Diba? So ngayon, ikaw, pag hindi mo master yung emotion mo, masasaktan ka. Affected ka agad. Affected ka. Plastic, wala tong, hindi eh. Diba? Kaya kailangan, try mo mag-move forward lagi. Pero of course, sobrang feeling ko naman gets nila na sobrang red flag na to. Talagang anong boundaries. Iba naman. Iba na yun. Ibang Just kwento to na. make it clear. Next, fund your exit strategy. Ganda. Yan. So, at the end of the day, baka gusto mo mag-business, gusto mong kumawala sa 9 to 5, baka gusto mong bumalik sa school. Diba? So, that's one of the points din, no? Na you use your job as an exit strategy. Next, find meaning in small wins. Yan. Pwedeng na-approve yung project mo, or nakapagkape ka today, kailangan mo celebrate yung mga small wins na yun. Related, I guess, of course, sa gratefulness. Yung find meaning in the small wins mo. No? And kadalasan, yun talaga yung mag-push forward eh. Dadating ka sa point in terms of paces na kailangan mong i-take one day at a time, one meeting at a time, pagka crunch time na talaga. Ganun talaga, you just have to find small wins. Okay, natapos ko to. Building momentum until, yun nga, yung iba-iba ng funding your exit strategy, etc. So, don't take those for granted, I guess. Lastly, stay for stability, live on your terms. Yan. Ganda nun. Ganda na. Lahat tayo may 9 to 5, di ba? Pero, yun naman yung purpose nun eh, di ba? Stability. Di ba? Pwedeng yun nga, going back to funding your exit strategy. So, kailangan stable ka muna, di ba? Hindi naman pwede mag-risk agad. Lalong-lalo na, you're not getting younger naman. So, yeah, I think what you emphasize or with those points, no, ang ganda niya na-emphasize mo na hindi palaging resignation yung sagot. Na you can go through this list first. May mga plan B, i-build mo muna yung plan B mo. Find ko yung stability, find my footing para mas maging aware ka. Kung naghahanap ka pa lang ng sarili mo, parang ano ba talaga yung gusto ko? Huwag ka muna mag-resign. But yes, mag-beach ka pag weekend. Yes, umakyat ka ng bundok, mag-travel ka. Gastusin mo yung kita mo. Gastusin mo para hanapin yung sarili mo, but not necessarily ka muna mag-resign. Habang bata. Then, syempre, pagka may responsibilidad na, ibang usapan na yun. Diba? Pero if you're just starting out, hindi resignation ka kadalasan. Yeah. Maramdaman man, pag pagod ka na talaga. Hindi siya dahil pagod ka lang sa kahapon. Pagod ako sa last week, hindi. Iba talaga yung pagod na, pangkwitan na talaga. Na parang mangyayari pa lang, napapagod ka na. Kailangan mo talaga maging ready sa lahat ng bagay kung tutusin. Kahit dyan sa pagre-resign. Kasi pag ang tao hindi ready, nawalan siya ng options, ng choices. Nawalan siya ng funds pang galaw. Basta nawalan siya ng kulang kumbaga yung pwede niyang choices. And doon nagiging desperado yung tao.
So pag desperado yung tao, mas luminipis yung choices niya. Yung lumiliit yung paningin niya sa daan. Diba? Tapos dadating nga doon sa point na parang kwento mo kanina na gusto ko lang kumita na lang. Tapos mag-end up ka, alis ka na. Diba? Ganda. So yun yung tingin ko na kailangan ready ka talaga. Anytime. Mag-stay ka, ready ka. Mag-resign ka, ready ka. Diba? Ako gusto kong balikan yung practicing gratefulness. No? Kasi minsan, pagod ka nga, minsan dami mong trabaho, no? Pero minsan maalala mo, teka, parang pinagdasal ko tong trabaho to. Di ba? Pero nandito na ako ngayon eh. Di ba? This is what it takes. Di ba? To be in this position. Right. Di ba? And, you just have to be grateful every day na, you get to go to work Yes. every day. Yeah. So, I mean, not to be toxic, no? Pero, yun eh. Minsan, it's all in your perspective talaga. No? And honestly, it works for me. And I hope sa iba rin nating viewers. Bigyan nyo ng chance sa makilala nyo yung sarili nyo. Oy, ganda. Yun totoo. Ang ganda Bigyan ng na. chance sa makilala yung sarili nyo. Kasi para sa akin, there's a difference between ignorance and not knowing. Yung ignorance kasi is forced by your environment na may part yung environment mo, sarili mo. Kaya para ka nang, eto lang yung alam mo. Yung not knowing is just a state of, you just don't know it yet. So, bigyan mo ng chance sa sarili mo, kilalanin yung sarili mo. Yeah, ako take advantage of the stability brought upon by work in order to fund your dreams and to really know yourself more. Yeah, and malaman mo anong upskill gusto mo. and learn. Yeah, Yeah. habang bata. Thank you for sharing. Ganda ng mga stories nyo. Baka kayo rin. Baka meron din kayong stories worth sharing. Comment nyo naman sa baba tsaka kung ano yung ginawa nyo. If you're unhappy about your job, share nyo rin. Or kung nag-aanap kayo ng bagong opportunity, baka chance na to na ma-build yung community natin, mga todo viewers, no? So, yun. As always, guys, we are rooting for you. Sa lahat ng gagawin nyo, galingan nyo. Todo.